Usapan tatay at tito. Buhay at realidad. No script, no filter. Your honest conversation. Ako si Jonas. I'm RJ. I'm Thor. And I'm Darren. And we're... Youth Podcast! Welcome everyone, yan. Welcome back. Isa na namang usapang, anong klaseng usapan yung... Spakol. Hindi, isa na namang kulitan. Tsaka konting aral yung gagawin natin today. Yes, padami na tayo ng padami. Bale, next episode, mga 20 na tayo. Meron tayong back-to-back na returning guest. Ayan. Pero nagsama. Nagsama. Nagtawag ng backup. Recruit bro, may recruit. Itong sinama niya ngayon, ito talaga yung magkasangga. Yan. Paano ba? Ano ba yung pagkakakilala niyo sa kanya? Ikaw muna, Jonas. Ayan. Dapat siya huli. Sandali. Gusto mo magsimula? Baka hindi pa nagsisimula ang episode, matapos na. Relax lang tayo. Ikaw muna, Tor. Kasi ang naalala ko, hindi pala kayo magkaklase. Si Jake dapat. Kasi yung pagpasok ni Pepe sa Blessed, si Jake yung kaklase niya. Di ba? Harmony. Ano ka ba na grade 4? Harmony din. Ay, mamaya ka na. Matatapos yung episode eh. Continents. Continent. Ako muna, ang pagkakakilala ko dito, kami yung nagpapaligsahan ng kayabangan. Kung sayabang ito kami. Pero natural yun ha. Hindi, yan, subconsciously. Ikaw Dar, ano pagkakakilala mo sa bagong guest natin today? Mabait yan. Labas sa ilong. Mabait yan. Sobra. Yan, best bud. Jake, ikaw na. Wala, mabait. Pwede na. Bakit ganun? Ano bang ginawa ko? Ako, magkikwento na ako agad. Ang laging kinikwento nito ni Pepe, may lover kasi siya nung first love niya nung high school. Magkalapit lasing bahay namin eh. Wala, ang kinikwento niya doon sa babae na yun, parang nag-aaway sila. Pumunta siya sa bahay. Ang kwento niya, pumunta siya sa bahay na nakabrief lang daw siya. Kasi mag-uusap kami kasi mag-share siya kasi nag-away nga sila ni toot. Yeah, Drop name, sabihin nyo na. Ayan. Yun na. Huwag yun naman ulit-ulit. Huwag niyo ulit-ulit mahirap i-blip. Huwag niyo i-blip, mahirap i-blip. Bigay natin sa bilat. Ayan. Ang pinaka hindi niya ka-close. Maraming Kundi dahil sa taon to, si Philip Jordan. Ba't mo sinabi? Tunay mong pangalan. Pepe nga lang yung Ay, Pepe lang ba? Screen name. Siyempre, siya yung nagpakilala sa akin kaya nandito ako sa buhay na ganito. Dahil sa kanya, kilala ko yung asawa ko. Love you, baby. Shout out. Yan. Tsaka siya yung bilas ko ngayon. At sa susunod at forever. Siya ngayon, sino ba next? Si Jake. Palit atin na naman. Hindi yan. Without further ado, ang guest natin today, isa sa mga childhood na original, J. Cool. Paulo Contis. Nice. Bebe, welcome to Youth Podcast. Kamusta naman, buddy boy? First of all, thank you so much sa pag-invite nyo. Off ko ngayon. Sunday ngayon eh. Off ko Sorry. ngayon. So, thank you. Napaka-timing nyo talaga mag-invite, no? Pero ayos tong nyo. Kasi lalo na kapag pauwi ako, tapos may bagong labas kayo. Inoon ko yan sa kotse. On the way home, tangin na tumatawa ako mag-isa. Yung feeling ko na kasama ako dito, na gusto ko mag-comment pero wala lang akong microphone. Ngayon na yung pagkakataon mo. Ngayon nandito ka na. Gusto ko yung gano'n na. Kasi ako sa Spotify, bunari babiyahe kami. Sarap. Bro, pinakikinggan ko lang din. Tapos yung inner child ko rin, kahit alam ko na yung setup, alam ko na, natatawa pa rin talaga ako. Nakakatawa talaga. Lalo na syempre, yung edits, alam mo yon, kay Jonah sa akin, kay RJ yung ganyan, nakakatawa pa rin siya. Tayo may mga gusto kang idagdag na... Dapat pala sinabi ko to. Yun bro alam mo yung na-mental block ka on that moment,
Tapos naisip mo nung pinanood mo na, shit, sana pala sinabi ko nung gano'n. Parang gano'n. So, Pero gusto muna natin i-congratulate si Pepe. Yan! Dahil may bagong angel na padating. yes, congratulations. Second o pangatlo sa panganay ba to? Ay, hindi, joke lang. Isa lang. Pangatlong Isa- panganay. Isa lang, isa lang. Joke lang. Isa lang. Hindi, tut. Best bad to, ikaw na bahala mag-tut yan Ito na naman tayo sa purukat na episode. Saan nagkuntuhan? Pero, Pe, kamusta naman ang buhay-buhay natin? Usapang trabaho, kamusta naman? Ganun. Sa ngayon, still adjusting ako. Kakalipat ko lang no, nung November. So, ngayon, so far so good. Wala, work, buy, gym, ganun lang ako. Wala ka na ba sa LP? Las Piñas? Andiyan pa rin. Doon pa rin. Oh. Lipat ng work pala. Ng work. Okay, sorry. Lumipat ako ng work. So, ayun. Masaya naman. Labas, konti, siguro. Medyo stress, syempre, di ba? Kaya, for Hindi, may now, parating eh. Kaya importante ang yung mga bata. Yung dalawang makulit ko na nakikita ko. Sobrang sila, helpful as a father, as a grinder, yung mga humahasel talaga sa family. Napaka-importante ng presence ng mga bata, especially pag uwi. Napaka, yeah. okay. Oo. Pero parang hindi totoo yung kaseryosohan mo ngayon, Pe. Hindi, lang yun. Intro pa lang yun. Mamaya tayo magbabasagan. Pero boys, usapang current events. Ano masasabi nyo sa gasolina natin today? Mahal. Gago bro, naalala niyo po ba yung panahon na parang... Hindi. Hindi, umabot din yan di ba? Parang 30 pesos biglang nag-inflate ng 60, parang ganun. Mataas na yun before. Pero bro, ngayon iba. Kumbaga kung nasa Harry Potter tayo ngayon, di ba? Expensive petroleum! Puta, napakamahal talaga. At saka yung kumbaga yung before na pag bibili ka ng sasakyan, sasabihin nila, pag diesel ka, mas mura ng diesel. Oo, hindi. Pag NWOW ka. Pero yun yung sinasabi nila ngayon, yung mga hybrid cars ngayon, electric, tsaka ganyan. I think sila ngayon yung medyo lamang. Ayun. Oo, Kaya sa totoo. barkada natin ngayon, ang may karapatan lang gumala, si Bing. Oo, si Bink lang. Kasi sagot Alam, tama, di ba? Naka-BYD. Ano nga yung tawag doon? Company? Hindi, Nagbabayad ko hindi. kasama sa ano? Kanya tayo? Kanya yun, Personal? kanya. Personal. Personal. Pero hybrid kasi ba? Ay, BYD. hindi. Sorry. Iba yung nasa isip ko noon. Akala ko kasi kahit na magtatrabaho ka, sagot ng company yung gas mo. Pag sales ka, alam mo yon, kunyari ahente ka. Kunyari ahente ka. Meron kang gas allowance. Correct, oo. Si Vincent kasi kinita niya sa OnlyFans. Oo, sa OnlyFans na nakita. Uy, wait lang. Speaking of OnlyFans, nabalitaan nyo ba? Ano yun? Di ba yung pinaka-creator ng OnlyFans died at the age of 43? So lahat ng mga nakikita ko sa TikTok na mga OnlyFans na sikat, they are thanking him. Syempre, without him and without that platform, wala sila sa posisyon ngayon. Especially yung mga younger girls talaga. So nagulat lang ako. So alam mo yun, parang nakita ko na, dinigin ko na, namatay. Hindi ko lang alam kung anong reason kung bakit, pero 100% talaga. Minsan yun yung mga tao na masasabi mo na although medyo mali yung ginawa niyang negosyo, Oo. pero marami pa rin siyang natulungan. Pero hindi naman natin sinasabi nag-OnlyFans tayo. Kasi... Sino ba? Ako, wala ako. Ako. Ano ba yun? Wala. Ano ba yun? Hindi, alam ko dito sa Philippines meron ano yun? Nakalimutan ko. OnlyFans. Only Pinoy. Kamaya, sige. Aluwa. Yung pala yung alam mo. Tut! Hindi niya alam ang OnlyFans, no? Tut! Aluwa yun. Oo. Aluwa nga. Tama. Minsan lang magsalita yan, nahuli pa. Oo, aluwa. Naglagay sarili. Tiwala ako sa'yo, Direk, ha? Pero bukod nga sa taas ng gasolina ngayon, anong tingin nyo ang... Kasi di naman kontrolado ang pagtaas ngayon kasi Wala tayong magagawa. talagang world problem siya. Pero sa tingin nyo, bukod sa
anong pwedeng alternative natin para makatipid sa gas? Kasi katulad yan, si Pepe, sino pa ba yung ikaw? Kasi umiikot ka, di ba? Ano yung pwede Mga niyong gawin nag-on-site. pa? Yung kay Pepe wala na eh. Kasi pag hindi siya pag di siya nag-drive, hindi siya kikita, hindi siya makakapasok. Operations ako eh. Ako sa tingin ko napaganda yung after effect ng pandemic. Kasi si Sandro yata yung nagsabi, hindi ko maalala. Yung work from home setup, sobrang beneficial ngayon sa nangyari. Pero, yun nga, dun sa mga hindi applicable ang work from home. So, ayun. Commute is the next best thing after dun sa work from home setup. Commute is the next best thing. Eh, alam ko parang nagbo-boycott ngayon yung mga mga jeep. Ayaw na rin pumasada. Parang nakita ko kasi sa news lately na pumasada si tatay ng 12 hours. Ang naiuwi niya lang 500. Galing Spakul eh. Minsan maybe less. Oo, Hindi na kumukota. Kaya yung iba parang hindi na lang tumutuloy parang yung isa ko napanood from jeepney driver. Tinigilan niya na yung jeepney kasi nagba-boundary siya, nirerentahan niya lang yung jeep. Ngayon nagbebenta na siya ng May prangkisa, di ba? Prangkisa ba yung Akala ko, tawag katawan doon? niyang binibenta. nagbebenta na lang ng towel, ganun. Pero di ko naman siya nilalang kasi magandang work pa din yun. Pero yun nga lang, nakakaawa din yung. Oo naman. Siyempre. Pero yun na nga, parang problema, ngayon, pag-uusapan talaga natin today is usapang burnout. Burnout sa mga boys, mga dad, mga men. Paano ba natin nasasabi na burnout na tayo? Jonas! Definition. Dictionary. English. Burnout. Yung sa kotse yan, di ba? Salita ni... Bible pala eh. Jonas, basa. Sa libro ng chapter 2. Well, burnout kasi, it's my middle name na eh. Huh? So lagi kang burnout. Jonas Burnout. Cornelius. Pag lagi ako nakabilad sa araw, yun, burnout ako. Sunburn pala yun. Sunburn yun, bro. Oh, ngayon malapit na summer. Maano na yung sunburn yun. Maraming Maraming burnout. Tama ka dyan. Init ng panahon. Hindi ka nagbibiro. Tsaka grabe yung taas ng Pero yun nga, burnout tayo dahil sa mga responsibilities natin. Tsaka mga iniisip natin problema like family, paano natin i-balance yung work-life balance. Then, marami. Pero sa akin kasi, paano i-handle yung situation na ganun, isipin mo lang talaga kung ano yung pinaglalaban mo sa buhay. Nescafe. Bakit ka bumabangon sa umaga? Mga ganyan. Parang mali-mali ka na lagi. Pag kinuha lang yung sponsor ng Nescafe, tatanggalin ka nila. Parang kanina ako bumabangon. Yeah, para may mababangon. Para baw na kid. Pero sa ikaw kung sa'yo, Jake, how do you define burnout? Siguro, iba-iba kasi tayo no ng priority sa buhay, ganyan. Then yung burnout na word siguro affects us different as well. Tulad ng sinasabi ni Jonas or maybe sa mga tatay na ganyan. RJ masintabi. Aray ka. Di niya sure. Di rin sure ni RJ. Siguro, Hindi rin siya sure eh. I close my heart to it kasi parang feeling ko lang wala akong parang rights parang burnout kasi ako yung parang Provider. ako yung backup eh. Pag nawala ako, Wala. ako na yung backup. Pag nawala ako, baka, siguro, ang nararamdaman kong burnout is physical na lang. Kasi mental and medyo matibay naman ako dun eh. Siguro physical, ma-manage ko lang yun pag sa sleep. Ganyan. Sa nutrition, ganyan, exercise. Yun lang yung atake ko doon pag na-burnout ako. Nararamdaman ko sa katawan ko, pero mental is a different battle eh, di ba? Correct. Actually, Iba-iba mas talaga. mahirap nga. Mas mahirap yun, ha? Oo. Kunyari, ikaw, Pe. Kasi may parang dito sa Pilipinas, pag lalaki, actually di lang naman sa Pilipinas, pag lalaki ka kasi, parang hindi ka pwede makaramdam ng burnout. True. Totoo. Kasi parang ikaw yung provider, dapat ikaw yung sinasandalan ng lahat. Correct.
Pero, nararamdaman mo ba? Oo naman. Agree ako sa sinabi ni Jake na wala tayong karapatan ma-burnout. Tayong mga lalaki. It's just that how we handle the burnout. So, kung paano natin siya, yung burnout, paano pa natin siya susunugin sa atin internally and physically. Overcome. Oo, paano natin siya i-conquer, no? Kailangan mas angat tayo sa burnout. Kailangan natin grind eh. Tayo ang yun nga, provider. Dapat also sa family, ikaw ang hindi dapat makikita ng weaknesses. Hindi ka dapat makikitaan ng parang susuko ka na, ayaw mo na, ikaw ang dapat na on top of everything. Kaya importante rin yun para sa mga bata, ikaw ang nakikita na, of course, lahat naman ng tatay gusto, ikaw ang tinitingala ng mga anak mo. Tama. Diba? So, how do you do that? Physically, dapat, fit ka. Hindi ka mukhang, sabog. Lagunos. Hindi ka mukhang puyat. Alam mo yun? Hindi ka mukhang lasing. Lasing ka pero hindi ka mukhang lasing. Oo. Uwi ka ng bahay, di ba? Kapag uwi tayo ng madaling araw, ng umaga na pala. May araw na. Gising na yung mga bata. Uwi ako. Di ba? Malakas tayo tignan. Pero lasing ka. Hindi ka magpapakita ng Oy, kumusta? pag-ibig. Tama. Tulog lang si daddy kasi pagod eh. Medyo nag-enjoy sila Tito Darren eh. Hindi ako pinauwi eh. Alas 7 na, baby, no? Excuse 7 me po! na. Parang hindi anak yung kausap pa. Parang si Karen. Nak, you will also get there. Oh. Yan. So, lang din yun. To handle burnout also, you need to discipline yourself. Yes. Lang din. It's Control. you against you talaga eh. Yeah, Ikaw din exactly. control. Correct. Tulad nga ng 'di ba ng sinabi ni Jake, may kanya-kanya tayo. And I also 100% agree na lahat tayo mga dads out there na hindi dapat tayo nakaka-feel ng ganyan. Lalo pat number one, I agree also with Pepe na tayo ang number one provider. We don't show any weakness. We don't show laziness as well. Pero iba-iba naman din talaga eh. It goes to parang hindi naman to pang isang burnout na issue lang na stress ka, pagod ka, ganto-ganto. May mga iba't ibang levels din yan. May mga iba't ibang sanga din yan kung paano mo hinahandle yung burnout mo. But always remember at the end of the day, it's you against you. So mental yan. Parang sabi nga ni Conor McGregor, di ba? My mind is solid as a rock. Parang Go. Saktong-sakto yung accent eh. Pero depende Pero yan. gets Kung, mo, di ba? kung yung burnout, kung itatrato mo siyang challenge o magpapakatalo ka sa burnout mo sa buhay. So, yun yung gagawin mong fuel ba? Yan. Yes. That's fuel for your ambitions at dedication in life, di ba? Yes, correct. Oo. The Pero challenge. Bad, kasi tayo nakaka-relate tayo sa mga burnout ng pagiging tatay. Tanong natin kung paano nababurnout tong binata natin. Paano ang burnout ng Jonas, bachelor? paano? Hindi, ano ba? Nakafeel ka na ba ng burnout? Once pa lang yata. Kasi actually, ang itatanong ko talaga sa burnout is si Jonas kasi for the past 12 years, he's in the same industry, same company yata. So parang, 'di ba, doon ka mababurnout sa routine, kung same lang yung ginagawa mo, pagising mo, 'di ba? Oo, kaya you find something na para matanggal sa you look for different angles also para ma-avoid mo yung that feeling or that face eh. Kasi syempre bro, isipin nyo na lang, para kasi tayong isang film lang na paulit-ulit redundant yung ginagawa natin. So, isipin nyo, from the next 15 years, 20 years, ganyan pa rin din tayo. But in that scenario, hahanap ka din ng, ng ibang angulo para hindi ka talaga ma-burnout. Diba? So ikaw pa rin yung hanap ng way. Ikaw talaga yung hanap ng way. Pero syempre, it comes also with a good company of friends din. Dahil syempre, hindi naman tayo magpapaka-burnout lang ng diretso. Kayod, lagare, trabaho. Minsan, kakanan tayo. Uy, settle tayo muna. Enjoy tayo, ganyan. So, yun yung mga nakakapagpa-refresh Recovery, ba? man. Doon tayo nakakapag-recover sa atin. tayo. Diba, tulad natin, dati, Fridays, Saturdays, invite tayo. Tara, labas tayo, ganyan-ganyan. Ngayon, hindi natin nagagawa masyado yon. Pero kung tutuusin, in a year, dapat mas important na nakakalabas tayo as a group just to refresh. Guys, how are you?
Ano ka na pinagkakabala Reset. mo, Jake? Reset. Reset, parang ganun talaga. So, go outside the reality na, ito yung reality mo, trabaho kayod, lagari ka. Pero sabihin natin summer, o beach tayo dito. Gawin natin lahat ng gusto natin. And that's the good thing about a good relationship din sa mga brothers din natin. Kasi yun yung nagbibigay ng reset eh. Diba? So, hindi mo ma-feel yung burnout na yan. Ang sarap pa nga mag-share minsan eh. Ay na bro, pagod ako sa ganito, ganyan-ganyan. Tapos Catch up nakikinig na rin, yung mga bro, brothers no? mo sa'yo, nakaka-relate din. Saka yun yung parang Alam mo yun? nagiging release mo pag kwento mo na may nakikinig, may Oo. feedback May na magsasuggestion. nakakaintindi rin ng Oo. situation mo. Feedback, tama. Totoo yun. Pero, ayun nga, going back, yun, natalo ko ng burnout actually, dun sa once na na-feel ko siya. So, I was working sa Titan nun. So, initially, dyan ako sa Molito. Akala ko sa Love Life, Jay. Joke lang. Tumalo sa'yo. Tumalo sa'yo. Let it burn if you're feeling me. Your Body to burn out. No, you gotta go. De, joke lang. De, Sige, sige, sa ibang balik tayo. episode yun, i-guess natin. Wag ganun. Hindi kasi, di ba? Bro, alam niyo yan, high school, lalo na sa mga younger kids. Sorry, Jay, kung naputol kita. Yung burnout ng heartbroken ka. Ay, oo. Iba yun. Oo, iba yun. Iba yun. Iba yung pagmamanage nun na ikaw, inaabala mo na yung sarili at oras mo para makalimutan mo lang. Then uupo ka ulit, maaalala mo na naman lahat ng ganun. Ibang challenge kung paano i-manage yun. Di ba? Papakalasing ka, nakakatulong ba? Doon ko na-realize ngayon yun eh. Di ba sabi nila, wag mong dalin sa alak yung problema mo. Dapat, you just deal with it. Move on. And yun nga sinasabi nila, time only heals. So habang tumatagal, makakalimutan mo na din. So parang yung isa sa mga napanood ko sa Reels na just give yourself 3 days na mag-emote. Kasi yung 3 days na yun, medyo fresh pa sa yung nangyari. Pero after 3 days, paglasing ka ng 3 days, okay, bahala ka. Pero ika-4th day mo, magsimula ka ng gumawa ng way para mag-move on, magpaka-busy ka kasi buhay mo lang din yung sinisira mo eh. Ayun. Si Tor, nakailang 3 days ka ba? Ha? Nakailang 3 days ka? Wala. Ang daming 3 days nun. Yun na 8 hours lang, pwede na. Hanggang 8 hours lang tayo. Ano na Ay, ano ba yan? Ayun, una, na-assign ako sa Molito. Tapos, mag-o-open kasi ng new branch that time sa Conrad, sa may MOA. So, Conrad Hotel, no? sa doon. nung nag-open na yung branch na yun, so doon ako pinadala. So, workmates is sobrang saya. Wala, hindi siya stressful. Hindi stressful yung environment ng work. It's just that yung commute, hindi naman commute kasi nagdadala ako auto. Yung papunta doon tas pauwi na kasalubong mo yung traffic yung papunta rush hour, pauwi rush hour. Tas saglit lang ako doon eh. May, June, July, August, September, October. 7 months lang ako doon. Na-feel ko na yung burnout agad. Tapos parang nung after 7 months, binalik ako sa Molito. Hindi na right yung headspace ko. Kumbaga, na parang pagod na ako kasi 6-day work week siya eh. Tapos 1 day off lang, parang ganun. So pagbalik ko dyan sa Alabang, kinausap ko ni manager ko na na I'm going to resign na, ganyan. Tapos na-share nung manager ko dun sa mga heads ng Titan, sila DT, ganyan, sila Jeffrey Carriazo, ganyan. Tapos every December kasi may release ang Nike Jordan 11. This was before. So, pag may release ng Jordan 11, automatic yun, event siya. So, nagka-event sa Alabang. So, pumunta yung mga directors. Tapos, kinausap ako ng isang director. Sabi sa akin, RJ, nabalita ko, magre-resign ka na. Di, sinabi ko, yes sir. Parang hindi naman ako hindi ko na siya sinugarcoat ba? Sabi ko, medyo na-burnout kasi ako, sir, sa doon sa Conrad. Yun na yung binigay mo sa kanya yung salitang burn. Oo, yun talaga. Tapos, parang sabi niya, director to literal na, kumbaga sa SM Henry C, parang ganun.
Yun yung kausap ko. Sabi niya sa akin, ano bang pwede nating gawin para magstay ka? Kumbaga yun na yung, ganong level na yung nagpapastay sa akin. Sabi sa akin, hindi. Ano, sinabihan na ako na, sige, I'm gonna promote you. Ginano na ako. Up for promotion ako. Tapos, tinurn down ko yung offer. Sabi ko, sobrang grateful ako sa in-offer niya. Sabi ko, pero parang ganito yung sinabi ko, parang, sir, thank you sa offer, pero probably after 3 to 4 months, same pa rin po yung irereklamo ko na it's still a 6-day work week. Tapos, yun, dun kasi ako na burnout nga. Pero looking back, sana tiniis ko na lang. Kasi isipin mo yun, head na nung company yung nag-o-offer sa'yo. Tapos tinurn down ko. Oo, bro. Ano lang ako nun. Kumbaga, sa base level lang ako ng employment status eh. Kumbaga, entry level pa lang ako. Tapos ang kumakausap na sa akin yung may-ari. Kumbaga, looking back, sana greenup ko na siya. Baka ano na rin yung position ko ngayon dun. So, ayun lang. Kaya dapat, Pero kung babaguhin natin yung sitwasyon, Jay, kunyari, hindi ka nakatira sa... Kunyari, solo living ka. Tapos hindi ganun ka... Parang hindi ganun ka presko yung buhay mo. Gets ko, Di ba? yung sinasabi mo. wala. Ano ko nun? Walang ganong usapan ka mo. Oo. Mababurnout ka pero Pero kakainin mo na lang. wala kang option. Oo, lulunukin mo lahat. Talagang wala eh. Ito yung kailangan eh. Pero yun nga, again, looking back, sana tinanggap ko na lang yung promotion or what. Baka assistant coach ka na rin ng ano. Ng Titan. Barang- Titan Gel. Titan Gel. Ayun. So, iba-iba nga tayo ng sabi nga ni Jake, iba-iba tayo ng pag-handle ng burnout. So, ayun. Tsaka, yun nga, nababurnout ka dahil sa routine. Yun, iba-ibang factors din eh. Nababurnout ka, pumapasok ka sa work, tas pangit ng environment mo. Ayun, mababurnout ka. Oo. Pangit na nga, walang Hindi, yun. Tapos, ano ba? Tama rin na ikaw din yung hahanap ng way kung paano mo siya mako-conquer, sabi nga ni Pepe. So, ayun. Kasi, Bukod sa ano kasi, ewan ko lang kung mag-agree kayo pag wala kasing choice, hindi mo siya mararamdaman na mababurnout ka. parang yung sinabi nga natin yata before sa about depression. Nung panahon natin, wala namang... may depression na, pero hindi siya big deal. Parang sasariliin mo na lang na parang... I mean, agree ako dun sa sabi ni Tor na depende pa rin sa sitwasyon mo. Yung sitwasyon ni RJ, meron pa kasi siyang may option pa siya. Pero dun sa sinasabi mo na sitwasyon, talagang tama, lulunukin mo yun. Wala kang burnout dapat na mararamdaman. Actually, may isa pa parang scenario. Lately lang to, dun sa BPO company ko. Parang nag-up ako ng 1 level. Tapos, di training, ganyan. Tapos napunta ako sa ibang team. Yung team leader ko noon, medyo bad trip ako. Parang ang pangit niya pangit ng paghawak niya ng tao. Hindi, leader, manager level siya, pero hindi ganun yung, hindi siya pang tao o parang hindi siya pang empleyado, parang ganun. So, ginawa ko, loko-loko nga ako, ganun. So, parang, hindi naman binababoy, pero parang nag-relax ako sa calls ko, ganun. Minsan, pag may opportunity na magpahinga, talagang ginagrab ko. So, I was ready to, that time, I was ready to transfer to another one. So, parang yung towards the end ko nun, parang yun nga, medyo pangit na yung performance ko, ganun. Dahil dun sa manager na yun. Ngayon, nilipat yung manager na yun. So, napunta ako sa ibang manager na naman. So, yun, pumalit na manager, sobrang cool, sobrang bait, sobrang, talagang, pang leader talaga, parang ganun. Yung track record ko, naka-record na yun eh. So, ang inabot yung current manager ko that time, nung mga calls ko na pangit. So,
nireview ko, na review mo nga yung calls nito, ba't ganyan. So, ang ending, natanggal ako sa work. Pero prior to being kicked out of the company, kinausap ako ng manager ko. Syempre, nag-sorry ako, ganyan, na inabutan siya nung ganong bad calls ko. Ang sinabi niya lang sa akin na naalala ko, parang ikaw kasi, parang hindi ako nape-pressure, parang magaan kasi sa akin, parang hindi ko kailangan yung work. Parang ganun yung dating sa kanya. Which is looking back, parang, oo nga, no? Kasi kung no choice ako, seseryosohin ko yun, bro. Tsaka talagang wala akong room for parang magloko. Kasi kailangan ko yung work. Lowing ngayon na ang baba ng employment rate din natin, ganun. So, ayun. Pag loko-loko. Di minsan kasi ang nagdidikta ng performance ng mga tao is yung leader din. Nakaka-affect din yun. For example, tayo, yung mga tatay sa bahay, as a leader, minsan tayo rin yung magbibigay ng flow. Although si Mrs. ang magmamando all the way, pero bago siya magmando, meron kayong conversation dalawa na ito yung gusto mo mangyari, ito yung budget natin, gano'n. Although siya yung tawag doon, isa sa buhay niya, parang gagawin niya, pero meron na kayong usap. Parang as a father figure or as a tatay, tayo gumagawa ng mga important decision sa bahay. Hindi mo naman sasabi na hindi importante yung mga decision na ginagawa ng asawa natin. Pero kasi yung mga decision nila parang for everyday. Unlike pag nagkaroon tayo ng decision, parang mga crucial o critical sa buhay ng pamilya natin. Pang long term. Pang long term mga ganun. Yung tipong kunyari, bibili ng kotse, pag may meeting muna kayo. Pero ang last say, parang nasa iyo pa din. Oo. Ganun. Tsaka, ewan ko kung, kasi parang napansin ko din sa tatay ko, hindi siya showy sa pag-burnout niya. Ewan ko kung gano'n din yung parents niya. Pero, minsan mafe-feel ko na parang wala siya sa mood. Kasi parang ako, ngayon, naiintindihan ko na rin na parang kailangan ko lang mag-zone out. Pwede nyo ba akong bigyan ng alone time? Yan. Omsim. May Kasi sa culture din dati babalik naman tayo sa mga nakaraang paano pagpapalaki. Mababash talaga to. Kasi hindi naman tayo kunyari, dati di ba yung mga employment natin, pag nagtatrabaho tayo, sabi nga nila, nag-overtime tayo, lagi tayo OTY. Pero ngayon, sa mga generation ngayon, Demanded na that may bayad. out agad, ganyan. Honda na sila. Hindi kasi sulad ka dati, dapat hihintay mo pa yung boss mo makauwi bago ka mag-out, di ba? Kasi may mga ganung scenario. So, malaki rin talaga yung mga factors sa kung anong mga nakikita natin sa social media tsaka kung anong mga development sa ibang generations. Sa mga managers natin, sa mga umawak na tao, kunyari yan, si Dar, si Jake, actually kayo lahat. May mga tao kayo below you. For sure, may sinasabi na rin yung tao nyo sa inyo na, boss, medyo napapagod na kasi ako eh. Parang, Normal yun. paano nyo ina-handle yun? Ako kasi iba yung nature ng sales nung nag-handle ako sa Century before eh. I think, hindi naman to pangkalahatan na, but based on my experience talaga, pinaprangka ko na talaga yung tao eh. Kung hindi talaga siya nakaka-produce, alam mo yun, kasi ang sales at the end of the day, we are not gonna look about your effort eh. We always look at your production and performance. So parang ang usapan dyan is numbers, di ba? Alam mo na yan, yung burnout, hindi na kaya mag-saturate, ganyan. Ako pinaprangka ko talaga. Sasabihin ko talaga sa tao, I do believe na hindi para sa'yo itong trabaho na to. The more na ini-engage mo pa yung sarili mo sa nakikita akong problema. Kasi bro, pag ikaw manager ka kasi kahit problema magjowa, problema sa anak, problema sa family, nalalaman mo na hindi naman dapat to start with. Dapat yung ganyang klaseng problema mo, iiwan mo yan sa inyo. Hindi mo dadalhin yan sa work. Gets mo? So ako, na-experience ko na yung ganyan na, boss, okay lang ba manghiram ng 100 pang commute lang? Parang ganun, alam mo yun? So iba-iba. Iba, pag pinapasaturate mo pa nang wala ka nakukuhang leads, sige, extend tayo, another 30 minutes to 1 hour, dyan naman kayo tumambay sa parking. Alam mo yun,
as a manager na dumidiskarte ka. Pero sa'yo, nababurnout ka na rin. Kasi sa akin oo, ako sa akin, alam mo yung feeling na hindi pinapagalitan ng director namin yung agent. Ang pinapagalitan ng director is yung manager. Totoo. Alam mo yun? So ikaw, ikakaskade mo sa kanila, katulad din ba yan ng kung paano ka pinagalitan ng director mo? Ano ba yan, Whiteman? Wala pa rin kayong benta. What's the matter? How can you generate more leads? Alam mo yung ganun? So sa amin na ibubuhos yung stress. Na yung director ko, syempre, hindi naman din sila yung pinapagalitan. VP naman nila nagpapagalit sa kanila. So alam mo yun, domino effect yan eh. Pero sa sales kasi, bad, parang ano kasi siya eh. Parang battle of the fittest siya eh. Oo, matibay talaga, bad. Alam mo, good thing nga. Pero it's one thing na gusto ko talagang i-share din na yung magandang natutunan ko din talaga sa sales is help me kung nasaan ako din ngayon. Kasi madiskarte ka eh. Alam mo yun, you can talk to people, nalalaman mo rin yung buhay nila, kung paano nila napuntahan yung gantong ano. So with that experience, nakukwento din nila na, uy, ahente din ako dati ah. So yung burnout din doon, hindi actually burnout eh. Yung experience din nila na nasi-share in a positive way or in a negative way, nakukwento din nila. So, ganun din. Pagdating sa tao mo, sabi ko nga, matibay, sabi mo, Tor, di ba? Ako sinasabi ko lang din sa kanya yan, if you always believe in your efficiency, and hindi talaga effort eh, kasi effort, excuse yan later on eh, yung sa akin na mangyayari. Sir, best effort nung ganun. Pero wala ka namang closable. So, iba pa rin yung ganun eh. So, yung katulad nun, paano ko i-handle, pinaprangka ko na sa kanila, straightforward na, kung ganyan lang din, puro problema na lang ikukwento mo sa akin, I do believe this work is really not for you. So, decide ka kung ito pa ba para sa'yo, kung reset ka ba or restart, di pa, iba-iba ako kung paano mo aatakihin din yun. But, like what you've asked, yun yung na-experience ko handling nung nag-manager ako sa Century Property. Yung sa'yo ba, Jake, nung nag-manager ka, na under sales din yan? Collections. Paano ang ano doon? For sure, may mga burnout din yung mga tao mo. For sure, oo. Kasi nung nag-handle ako ng tao, ang approach ko sa being manager is ayoko ma-feel na boss ako, ganyan. Gusto ko part ako ng team. Gusto ko alam ko yung nangyayari sa loob. Minsan, hindi naman nangyayari. Kasi ang tingin sa'yo, pag kunyari, TL ka or manager, may tatago sa'yo yan eh. Parang one of the enemies ka. Gano'n. Pero pag burnout sila, talagang ini-encourage ko sila mag PTO, paid time off. Kung ma-approve, sige, take mo yan. Wala akong pakialam sa availability pang binabalance namin dun eh. Kasi trabaho lang to, ano mo yan, buhay mo yan. Diba? Balance mo lang. Ako na bahala dun sa higher ups. Kapag matatanong tayo, batang baba niyan, dali naman i-defend yun. So, priority ko talaga yung mental aspect ng trabaho eh. Kasi pag wala yung mental, Affected yung performance. Correct. Dito naman tayo kay Pepe. Ito kasing work environment ni Pepe is iba. Kasi nasa hotel siya more on talagang galaw ng galaw. Iba-iba yung hawak mo doon, di ba, Bad? So, sa akin is mental and physical yun sa mga subordinates eh. So, totoo siya sabi ni Dar na higher ops, ikaw ang didikdikin, then ikaw didikdikin mo yung tao, hindi. Minsan sa amin, minsan kasi medyo may lumulusot ka eh, talagang diin ka na eh. Tapos hindi sumusunod yung mga ano mo talaga. Ibang ano naman yun. So, for us, sa amin, kasi may reporting boss pa ako eh. So, ang ginagawa namin is, saluhin namin to, pero pagdating sa kanila is leading. Leading siya. Kasi we've been there eh, sa sitwasyon nyo eh. Alam namin yung burnout mentally and physically, your assisting guest, ikaw sumasalo ng mga galit ng mga guests natin, which is very stressful. Akalain mo, ang trabaho mo, sumalo ng problema na hindi mo naman problema. Di ba? Totoo lang. Problemahin ko yung problema mo, tapos ako magsusolusyon. Kaya kung marami kayo problema, kaya saluhin ni Pepe yun. Pila lang. Huwag mo sabay-sabay, di ba? Bakit hindi nilinisan yung kwarto ko, ha? Okay, babay, saluhin mo na yung auto ko. Oo. Pasalo. Kaya Pasalo nahuli naman. ako, dyan ako tumakbo. Di ba? Nilaglag na naman yung sarili niya.
Umaga yun. Bro, di ba sa YouTube diretso to? O nang-i-edit mo ba? Okay, sige. Edit yun. Wag. Walang cut dito. No filter ka, di ba? Ayun lang. So, ayun. Inaano ko sa kanila na talagang I'm trying my best to lessen the stress na manggaling sa amin na heads nyo. Parang kami is to support. I want you to feel na sinusupport namin kayo despite of laps na nangyari sa atin, di ba? And lastly, ako, kasi may mga stuff kasi talaga na na matitigas ang ulo, hindi talaga natin naiiwasan yan. Kasi ako yung type of, I am more on the work ethics. Hindi Correct. ako, Dapat. Hindi ka ako, pro tao din kung ano yung dahilan nila or kung ano yung Oo. mismong struggle nila. Mm. Iko-comfort mo sila. Parang Correct. mali yun eh. Mm. Di ba? Correct me if I'm wrong. May mga ganun na gusto mong bahagian yung tao. Oo. Na Tulungan. i-comfort mo din sila. Yes. oo. Pero work is work, bro. Work Oo. ethics talaga at the end of the day. Sure, nakikita mo, me as on top, nakikita ko ang napapagod na sa tamad lang. Oo. Ah, Correct. Yun din yung gusto ko nakikita ko sanang yan. i-explain kasi para sa akin kasi masyadong harsh yung sasabihin mo, I think this work is really not for you. Pero you are protecting kung ano yung sitwasyon ng tao. Kasi iniingatan mo rin. burnout na eh. 'Di ba? Rather than prolonging your agony sa gantong sistema at gantong trabaho, Diretsuin mo na. siya. Kasi nakita mo naman yung efficiency niya tsaka diskarte niya eh. Hindi siya talaga enough. Yung paano yung So, dedication niya sa trabaho, Oo. di ba? Kasi nga, di ba, tulad nga ng sinasabi ng iba, may mga nakikita ako at na-experience na tao before, even dito sa negosyo namin, pumapasok na lang para sa sahod. Wala silang happiness. Wala silang drive. Ako, hindi pwede sa akin sana yung ganun pag ikaw is sales ka, lalo pat yung responsibility mo as a provider ka, dun mo kukunin. 'Di ba? So dapat mas mag-strive ka pa nga pag ganun eh. So may mga levels yan eh. Nakita mong burnout na yung tao, o sige, motivate mo sila ng konti. Yes. Level 2, nakita mo ulit yung struggle nila dito. Push a little bit more motivation na pag ikaw nagsipag ka, ito yung mga rewards na makukuha mo, ito yung mga benefits na makukuha mo. Then once na nag-strike 3 or 4, that's the time that you recuperate and talk to the person already na be frank, straightforward. Don't prolong the agony already kung ito na yung estado mo. At saka iba-ibang industry. Kung kunwari lang I mean, i-compare mo yung sales dun sa hospitality kila Pepe. Pag yung tao ni Pepe hindi nag-perform, pwedeng kulang lang sa training or pangit lang yung gising. Kasi ano yan service na napag-aaralan. Sa sales hindi. Diskarte talaga eh. Pag hindi ka talaga gumalaw, at saka yes, meron tayong path. Pero hindi lang yan straight. Kumbaga sa math, it's not one way ng equation lang. Pwedeng yung 1 plus, kunwari, 3. Pwedeng 2 plus 1, 1 plus 2, 1 times 3, 3 times 1. Parang ano lang yan, there's a million ways to kill a goat. Oo. So, pag nagkamali ka sa industry ni PJ, yun nga, pwede mong strike 1, strike 2, strike 3. Sa sales, hindi. Ang hirap. Kasi, tapos, yun. Tsaka, kunwari, ito yung mahirap na experience ko. May tao ko, hindi ko naman aanuhin, pero hindi ko gusto yung work ethic niya talaga. Sinerte, nakabenta. Okay, paano mo tatanggalin yun pag ganun, diba? Pero, Golden goose mo yun eh. Kahit sabihin mong work ethic wise, mahina ka pero natsamba, naswerte ka. aswertehan talaga. Tapos dragging na kahit, kumbaga, sa team pag may, sabi nga nila, pag may bulok na kamatis, mga ngamande, joke lang. Pag may bulok na kamatis, possible na mahawa yung buong team. Tangina, ang hirap nung desisyon na yung bulok na kamatis, biglang napunasan, nakabenta eh. Tangina, pero yung loob niya, parang ang hirap din. So, tsaka iba-ibang tao rin kasi. Hospitality talaga, iba rin yan. Hospitality kasi by the book na yan eh. Alam mo na yung rebat mo kagad pag ganito yung situation na reklamo ng guests nyo, ganyan-ganyan. Yun, iba talaga. May protocol eh. Kunwari, nagreklamo, bakit may dugo yung bedsheet ko? Ganon.
Hindi nyo ba? Sabihin ko, ba't ako? I would like to... Parang nandito ako, nagtatrabaho ako eh. Joke lang. Di ba sasabihin mo, parang CSR agent, thank you for giving us that question. I am sorry for not taking good care of your room. Parang ganun eh. Alam mo yung protocol na ganun lang. Parang, ano lang siya, meron ka ng by the book na mapagre-relayan na sagot. Pero parang napansin ko din talaga, mahirap pag ikaw yung nasa gitna ng higher management, tsaka may na-handle kang tao kasi ikaw yung naiipit. So parang yung burnout nila at burnout ng higher ups mo, na-absorb mo pareho. Oo, totoo yun. Tsaka yun nga, di ba, going back lang din, sa sales kasi iba eh. Ako pwede ko din sabihin kasi sa tao na hinandle ko guys, been there. Palabas na ako ng pintuan, kayo papasok pa lang din dyan. So yung mga excuse nyo, naging excuse ko din yan din before. Pero like I said, at the end of the day, if you're not gonna put beef in the table na makakontribute kayo, it's more of titignan ko yung work ethic nyo tsaka yung diskarte nyo. Tsaka sinasabi ko rin sa kanila, sa lahat ng lalokohin nyo, wag ako. Don't bullshit the bullshitter. Oo, tama. Uy, Matagal na na. ako loko-loko, kaya wag nyo na ako lolokohin. Kasi yun yan, sabi nila, we've been there. Yung mga excuses nyo, Diyos ko, luma na yan, maniwala kayo. Pero agree Panahon ako sa pa ni sinabi Kopong-Kopong Jonas, yan. huwag nyo akong babashin ha. Agree rin ako sa ano, kasi ang hinahandle ko ngayon millennials eh. Millennials, Gen Gen Z. Zs. Yung panahon namin, yung mga kasama kong front desk, mga babae, kapag diniminis, Kakat ba yan? ang tawag doon, pre, Dinimunyo! nireregla, pre, pag nireregla, Minimens. dinamis, Ano? Wait lang. Dysmenorrhea. Okay. Yun. Akala ko kabuhanan eh. Ministry. Pre, yung mga kasama ko sa front desk, umuupo sa front desk, di ba? Sobrang sakit. Oo. Puta ngayon, makaranas nun, hindi pumapasok. Hindi mo pasok. Akala ko yung menstruation eh. Uy! Lusot na! Labas ako dyan, labas ako dyan. Sabi di ba? Ano, Lusot! doon? Nagkaroon! Sip! Kausapin mo.